If oversized bones from the so-called Lovelock giants ever existed, they are no longer available to the public. But their story behind the legend still remains. Tumatak na nga sa isip natin na katang-isip lang ang mga higante. Pero kapag sinabi ko sa inyong totoo, paniniwala ba kayo? Malamang hindi. Kasi sino ba naman ako para paniwalaan mo? Paano pag pinakitaan ko kayo ng ebidensya base sa mga heritage, artifacts, footprint at skeleton na na-discover sa site kung saan pinaniniwala ang tumira ang mga higante? Siguro naman maniniwala na kayo. Tayo kasi mga tao, basta-basta na lang tayong naniniwala sa mainstream chronology ng science about human evolution. Kaya na natin focus ng mga bagay na mas makakapagbigay lino sa kasaysayan ng sangkatawan. Saan nga ba nagmula ang mga higante? Saan natagpuan ang mga higante? Bakit pilit nila tayong pinagdadamutan sa kasaysayan ng sangkatauhan? What's up guys? Welcome po sa Karunungan Channel. Ngayon pag-uusapan natin ang lahat ng yan at ang kasaysayan ng mga higante na minsang namuhay sa ating mundo. Mababasa natin sa ancient world ang mitolohiya ng mga higante. Andyan ang Greek, Norse, Germanic, Indian at Indo-European. At kahit pa sa lumang sibilisasyon ng Aztec, Mayan, Incan, Sumerian, sa lahat ng sagradong kasulatan gaya ng Hindu, Quran, Asura, Book of Enoch at kahit pa nga sa Biblia ay sinasabing may mga higante noong araw. Bakit pa natin kailangang itanong kung totoo o hindi? Walang point, diba? Kung naniniwala ka sa Biblia pero hindi ka naniniwala sa mga nakasulat dito. The Lost City of Giant. Ang Amazon ay naging tahanan na ng iba't ibang tribo sa libo-libong taon. Base sa statistic, tumatayang mahigit 400 tribo ang naninirahan dito. Sa alinlahi na nga ang mga alamat na kwento dito at base nga daw sa mga ninuno nila, may mga higanting naninirahan sa Amazon noong unang panahon. Makailang beses na nga inanyayahan ng community ng science biology para magpunta sa nasabing lugar. Kasi may mga lokal dito na may mga na-preserve na buto. Pero patuloy pa rin silang tumatanggi. Bakit takot sila sa posibilidad na may mga higante noong araw? Noong 2012 nga, may mga grupo ng explorer and researcher ang naglakas ng loob para magpatunay sa sinasabing alamat. Hinanap nila ang lugar kung saan pinaniniwala ang nanirahan ng mga higante. Nagulat sila nang makita nila ang mga megalithic na bato na pawang naipwesto ng maayos at hindi kayang buhati ng mga normal na sukat ng tao. Mga kagamitan na sobrang laki para gamitin ng normal na sukat na kamay ng tao. Sa katunayan, noong October 19, 2012, may na-discover na buto ng mga higante malapit sa nasabing lugar. Tinatawag nila itong The God Cemetery. Pinaniniwala ang libingan ito ng mga higante dahil marami pang mga buto ng higante at kagamitan ang na-discover dito. Sa katunayan, naipalabas pa nga sa telebisyon ng mahigit 2 oras ang discovery na to. Sa pangunguna ni Alfonso Espinosa de los Monteros, sa ngayon, nasa pangangalaga na ni Father Carlos Baca ang mga buto ng mga higante. At para makasiguro, ipinasuri niya ito sa mga eksperto. Isa sa mga sumuri ng anatomy ng buto ay si Klaus Dona. Pagkatapos ng pagsusuri, napatunayan nga na buto ito ng tunay na tao. Ayon kay Klaus Dona, tumatayang 10,000 years old na ang buto ng higante. Ang overall size ng sinuring buto ay 22 feet. Mapapaisip ka na lang talaga kung gaano kalaki ang higante na may-ari ng buto na yan. Sa ngayon, makikita itong nakadisplay sa Ecuador Museum. Marami na ngang mga giant footprints ang na-discover sa buong mundo na nagpapatunay na may higante noong unang panahon. Isa na nga dito ang giant footprint sa Guizhou, China. Na-discover ito ng isang grupo ng photographer noong August 2012. May sukat itong 57 cm na haba at may 20 cm na manalapad. Base sa mga eksperto, hindi tumatayang 100 years old ang nakitang footprints. Kung pagbabatayan nga raw ang sukat ng paa sa buong laki ng tao sa nilalarawang footprint,
may hindi tumatayang 30 feet ang taas nito. Madali lang sabihin hindi totoo yung mga footprint. Pero the fact na maraming na-discover para suportahan ang teoryang namuhay ang mga higante noong unang panahon ay mas kapani-paniwala. Bukod dyan ay marami pang na-discover na giant footprint, handprint at na-recover na artifacts sa site na paniniwala ang ginamit at pinamuhayan ng mga higante. Mamaya guys, tatalakayin natin yung mga yan sa countdown. Meron pang mga giant footprint ang sinasamba ng mga tao. Paalala lang mga sir, wala tayong karapatang husgaan ng paniniwala ng ibang tao ha. Kung sinasamba nila yan, let it be. Hanggat wala silang ginagawang masama at good values ang aral na natututunan nila, walang masama dyan. Tara, baka saan pamapuntang usapan na to. Umpisa na nga natin. Noong April 5, 1909, naglathala ng dyaryo ang kumpanyang Arizona Gazette. Tungkol ito sa remarkable discovery na maaring makapagpabago sa kasaysayan ng sangkatuan. Ito ay discovery sa Grand Canyon Underground na may milya ang layo bago matagpuan ang tinatawag na The Grand Canyon Underground Lost City. Pinangunahan ni Kincaid at ni Jordan ang exploration. Habang naglalakbay sila sa underground na may milya-milya ang layo, natagpuan nila ang malaking Buddha na may espada sa tabi nito. Mga artifacts at maraming giant mummy na hindi tumatayang may 9 feet na taas. Hindi normal ang sukat nito kung ikukumpara natin sa normal na sukat ng tao. Nakakapagtaka pa dito ay maraming giant mummy ang 9 feet ang sukat na na-recover sa site. Ang nakakapagtaka dito, pagkatapos malaman ng US government ang discovery, sinarado nila ang site at ang dahilan nila para daw mapangalagaan ang species ng mga paniki. Ani Kincaid at Jordan, marami pa ang mga lagusan sa loob ng tunnel na malaki ang posibilidad na mayroong pang mas malaking pwedeng matuklasan. Kaso nung bumalik na sila, may mga nakabantay na sa main entrance ito. Sinarado na at pinagbawalan na ng government ng US ang sino mang papasok dito. Ramdam nyo ba ang cover up? Bukod sa footprints mami at higanting bungo, marami pang mga na-recover na kagamit na pininiwala ang ginamit ng mga higante. Andyan ang hammer na nadiskubre sa ancient Orm copper mine ng Wales na may estimated na 64 pounds ang bigat. Andyan rin ang giant axe ng Morocco at marami pang iba. Sa kabila ng kabi-kabilang discovery, bakit ayaw nilang ipaalam sa atin? Dito napapasok ang Smithsonian. Ang Smithsonian Institute ang itinuturong mastermind sa pagsira ng mga buto ng higante noong araw. Nailathala pa nga ng New York Times ang pag-turnover sa mga higanting buto sa Smithsonian noong May 4, 1908. Sa kabila ng pagtanggi ng institusyon na may turnover sa kanilang mga buto, marami pa ring lumalabas na ebidensya. Sa katunayan, noong 2011 may lumabas na isang testigo sa hearing ng kasong kinakaharap ng institusyon. May dala siyang ebidensya. Ito ay buto na itinakas ng isang mataas na empleyado noong 1930s. Pag-amin ng matandang empleyado na malapit ng bawian ng buhay habang nasa higaan. Think of this guys, kung ako, matanda na ako, ano pang purpose, ano pang rason bakit pa ako magsisinungaling kung malapit na akong mamatay? Diba? Nagets nyo ba ang point ko? Kung curious kayo kung ano ang Smithsonian, sila ay institusyon na kontrolado ng gobyerno. Pinapangalagaan nila ang mga cultural, national heritage at mainstream chronology ng science. Pumunta kayo sa YouTube site nila, makikita nyo na isa sa advokasya nila ay human evolution. Lilinawin ko lang guys, hindi ko sinasabing galing tayong mga tao sa higante. Ang pinapatotohanan ko ay may mga higante noong araw na namuhay sa ating mundo. At hindi ko kayo pinipilit maniwala sa mga sinasabi ko. Lahat tayo may mga kanya-kanyang opinion. Kung ano man ang paniniwala mo, nire-respeto ko yun. O paano? Hanggang dyan na lang tayo. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, please hit like and subscribe para updated ka sa susunod na videong ilalabas natin.